Ang ating katawan ay templo ng Diyos. Sa 1 Corinto chapter 3 verse 16 to 17, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain nino man ang templo ng Diyos, siya ay gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na kayo nga. Pinapaalala sa atin ng talatang ito na ang bawat tao ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Ang ating katawan at buhay ay parang templo kung saan nananahan ang Espiritu ng Diyos. Kaya nais ng Diyos na ingatan natin ang ating sarili sa ating iniisip, ginagawa at sinasabi at pamumuhay araw-araw. Kapag ang tao ay gumagawa ng masama sa kanyang katawan at buhay tulad ng bisyo, galit, kasinungalingan, paglalasing o pananakit sa kapwa, para na itong sinisira ang templong ibinigay ng Diyos. Ngunit kapag namumuhay tayo ng may kabanalan, pag-ibig at pagsunod sa Diyos, pinapakita natin ang paggalang sa Kanya. Tinuturo rin ng verse na banal ang templo ng Diyos. Hindi tayo ginawa para sa kasalanan, kundi para mamuhay ng tama at maging ilaw sa ibang tao. Nais ng Diyos na maging malinis ang ating puso at isip dahil siya ay nananahan sa atin. Ingatan natin ang ating katawan, puso at buhay dahil tayo ay templo ng Diyos. Ang tunay na kalinisan ay hindi lamang panlabas, kundi pati ang laman ng puso at pamumuhay natin araw-araw.